Magandang umaga, mga kababayan. Ano ba ang natatamo ng isang tao na hindi marunong maawa sa kapwa? Aalamin natin ang sagot sa tanong na yan mamaya. Pero sa umagang ito, samahan nyo kaming maglakbay at ating alamin ang ilan sa mga napaglingkuran ng Clinic on Wheels na patuloy na umiikot sa iba't ibang panig ng bansa. At tunghayan din natin kung paano nakatulong sa mga nangangailangan ang ilan nating mga kababayan na nasa North America. Aming ibabahagi sa inyo ang mga kwentong ito na kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Ito ang MCGI Care. May mga komunidad na ang simpleng pagpapatingin sa mata o pagpapagamot ng ngipin ay hindi basta-basta naaabot. Kaya sa hangarin na makatulong sa mga nangangailangan, patuloy na naglilibot sa iba't ibang dako ng Pilipinas ang 6 na mobile clinic upang maghatid ng libreng serbisyong optikal at dental sa mga nangangailangan. Tunghayan natin ang ilan sa mga lugar na narating ng Clinic on Wheels sa kwentong ito. Sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, may mga kwentong hindi agad nakikita. Mga kwento ng pangarap, mga kwento ng pagsusumikap, at mga kwento ng tahimik na pagtitiis. May mga mata na gustong makakita ng malinaw. May mga ngiting gustong maibalik. Ngunit kapos ang kakayahan. Kapag ang bawat piso ay para sa pagkain, minsan, ang kalusugan ay naiiwan. Ngunit ang kakulangan sa buhay ay hindi hadlang para maranasan ang malasakit. Dahil may paraan. May mga taong handang umalalay. May mga serbisyong maaaring maabot kahit kapos sa yaman. Kabilang dito ang mga mobile dental and optical clinic ng MCGI na umiikot sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Kamakailan ay nagtungo sa Sorsogon, Agusan del Norte, Caloocan City at Quezon City ang 4 sa 6 na mobile clinic ng MCGI upang maghatid ng libreng serbisyong medikal, libreng optical check-up, libreng reading glasses, serbisyong dental at libreng mga gamot. Para sa marami, ito ay simpleng serbisyo. Ngunit para sa iba, ito ay panibagong pag-asa. Sa nakakuha ko dito sa television, yan lang nangyari. Pag sa barangay namin napili, masalamat kami na pili sa barangay nga pumasok ang NCGI. Mas dakong tulong sa barangay namin nga servisyon kami NCGI. Pagkatapos, ang lamang ko din, yung makatulong sa mga sakit, yan ang mga katanungan, mga tao, yun, pasalamat kami nakadating kamo dito sa amin. Una-una, na ruyag ako na may medical mission dito. Pero makatabang sa mga tao na nangangaipo baga kay sa mata, sa pagpabunot sa ngipon. Tapos iyon ay nag-arano kami sa tao na mag-imbita kay magkaradi sa may medical mission na gaganapon dito sa ay magayon noon ang mga sa lain sinda mga asikaso sinda, may mga dara na mga pagkaon, dahil na kami nagroloto, sinda na nagdararaki mga lunoto dito sa mga impapakaon sa mga pasyente erong kayan, mga mapa medical. Kaya grabe ang royag ko na nagkaigwa talaga dito sa Samoya na barangay. Natuwa po na pumunta po yung yung team niyo po dito para po makatulong sa ganito po. Pag kunyari malayo po yung bahay, tapos may libre po kayong na ganito programa po. Para po di ka na po mag-worry kung malabo po talaga yung mata mo, para po ma-check kung
kailangan mo po ba ng salamin or vitamins po. Importante gud siya kay parehaan ni dili man tanan gud nga makaabil og mga paibot gipon kay di ba bag-ang palandaan mahal kaayo. So sa mga wala jay kwarta, so importante gini sa ila para maintain ang ilang ngipon. Pasalamat ko sa Ginoo karon kay unsa ka busy natagaan jud un ka higayon nga magpaibot og ngipon ug pasalamat ko libre pag yun. 2 years na akong, magto 2 years na akong hindi nakakapagtrabaho. Yung mga pagbili-bili ng gamot, nambir yun. Mabigat sa bulsa kasi wala kang panggastos na kukunin. Malaking tulong talaga Ay, po, tulong. lalo na sa mga mahihirap na merong ganitong programa ay. Pagka magbabasa, mahirap. Kailangan magsasalamin talaga. Okay na okay. Maganda ang serbisyo nila. Noon na naranasan kong pumila doon sa mga ibang iba yung pila dito. Komportable. Hindi ka may initan, tsaka may libreng inumin, ganong kape, pagkain. Malaking bagay yun kasi siyempre, unang-una, libre siya. Pagka sa labas mo kasi siya inabil, magastos. Sa bawat salaming na ipamigay, may pangarap na luminaw. Sa bawat ngiting na ibalik, may kumpiyansang nabuo. Sa bawat gamot na naiabot, may pag-asang nabuhay. Hindi hadlang ang kakulangan. May paraan. May mga taong handang tumulong. May pag-asa para sa lahat. Kahit sa mga mauunlad na bansa, may mga taong nangangailangan ng tulong. Kahit hindi tayo sagana sa buhay, mayroon tayong magagawa para makatulong sa mga nahihirapan. Gaya na lamang ng ginawa ng ilan nating kababayan sa North America na nag-volunteer para mag-repack ng pagkain sa ilang food banks na ipamimigay sa mga nangangailangan. Gayon din ang pamimigay ng libreng pagkain at damit sa mga residente sa kanilang komunidad. I would say every place in the world, there are people who are less fortunate. Maybe we don't see it, but I'm in the medical profession, so I see people who are struggling. It's like a wrong connotation that, okay, America is rich. Not everybody is. I think it's a pleasure, you guys being out here and creating good things for people that's maybe a little unfortunate. But overall, it's good to be here. So when I see you, it just brings a bright smile to my face. But I think it's an awesome things you guys do for the public. In just 3 hours, y'all did 20 pallets. Y'all gave out about 10,000 meals to our community. So that's something I couldn't do. We need volunteers like we need. Y'all are the heartbeat of this organization. If none of y'all showed up any day of the week, we wouldn't be able to get any work done. Oh, I'm very, very grateful to God that I'm able to come here today with my children. I explained
because the kids are wondering like, what are we doing there? Why we go into this building? Why we doing this? And then I told them that, oh, these are actually food that we are helping to pack to give to those who are less fortunate for free. And they were like, okay, that's wonderful. That's something that we can offer other people for kindness. And you know, just them knowing that at young age, I can tell that, oh, the Church of God is not failing to teach our children at very young age what's the meaning of love and kindness and giving hope to other people. I am thankful that we volunteer in this opportunity. I'm thankful for this day. I'm so grateful that I get to volunteer here. As MCGI kids, I'm thankful that we get to do good deeds to show God that we're good servants. Participating in these public services with MCGI, it holds, it's worth more than the sacrifices we make, like waking up early and taking time out of studying for class. And we should take the opportunity that we are given to fulfill the will of God. And even though we make sacrifices, God will be able to make them up for us. Salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataon at narito po kami ngayon sa New York City, USA. Isa pong masasabi nating mayaman at masaganang bansa at ganun pa man marami rin po rito mga nagugutom at nangangailangan po ng mga winter jackets, lalong-lalo na po sa panahon ngayon dito at malamig. At napagkaisahan po namin mga kasama na mamahagi po ng mga pagkain, feeding program, gayon din po ang mga damit na winter para po sa panlamig. At gaya po ng aming natutunan na gumawa po ng mabuti sa lahat at maging ilaw po ng sanlibutan. Thank you for these wonderful human beings that came in here and made our life so much better. It means a lot when people go out of their way to participate in their community, especially where there is need, and there's always need. So truly it means the world. So thank you very much. And we are so happy to have MCGI here packing boxes, as you can see. They packed over 150 boxes for us. These boxes are going to go out to families in need in Denton County. Matthew 25 says, you know, Jesus is talking to the disciples and says, whenever you've done for the least of these, you've done for me. And so we believe that when groups come out and they help fill boxes and feed people, that they're actually doing that for Jesus. And so we're so appreciative when groups come out and fulfill that commandment that Jesus gave to all of us to help those in need. I think the most enjoyable part is seeing some of the other brothers and sisters working, and we're all doing the same type of work. Always give the most help you can, whether people look like they need it or don't need it, or so a lot of times people just don't ask for help. And as you can tell by how they look or what they're doing or their attitude is, you can tell that they really need help. So it's something that I think that all the brothers and sisters, we see that and we provide that help. It's an ongoing thing that we need to continue to help in every way we can, and it needs to come from your heart. I decided to be part of the food bank, help volunteer today to help out the needy in the community. It's very important that we help them out because they're less fortunate than we are. Cool Daniel's message inspires me because he's out all over the world volunteering and helping out the needy. And us here just doing this little part here is knowing that we're helping out the needy. Don't always take, you always need to give. You need to give more than what you take. It's good. Pag-ibig. Pag-ibig.
Sa isang lugar kung saan ang pang-araw-araw na pangangailangan ay minsang nagiging pasan, may isang tindahan na nagbukas. Ngunit, kakaiba ito. Isang free store sa Vietnam na nagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan ng walang kapalit. Hindi pera ang puhunan dito, kundi malasakit. At sa bawat pamilyang natutulungan, pinatutunayan nito na sa mundong puno ng hamon, may mga pusong handang magbahagi at may pag-asang laging naghihintay. Ang sabi ni Pablo, mga kapatid, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Sa lahat po ng free store na ginawa natin dito sa Vietnam, ito po talaga yung pinakamarami. Pero hindi mo makikita sa kapatid na yung parang natataranta. Makikita mo na nakangiti sila, na kalmado lang, masaya. Kasi nararanasan po natin yung tinuturo po ni Kuya sa atin na yung pag nasana yung katawan natin, parang madali na para sa atin, lalo na yung lagi natin ginagawa yung free store. Yung dumarami yung naghahanap ng lingap ng Panginoon. Masaya po sa puso kasi nagkakaroon po tayo ng mutual feelings na yung pakiramdam po nung tumatanggap, tsaka yung pakiramdam po na nagbibigay, pareho po tayong masaya. Nagpapasalamat po ako sa Diyos na meron pong mga taong katulad po ninyo na pinapadala niya, ginagamit niya para po ibahagi yung pagpapala. More than po doon sa material, sa mga pagkain na tatanggapin namin, ang ipinapakita po nung ginagawa niyo pong ito, talagang pinipilit niyo pong makasunod sa kalooban ng Diyos na tulungan yung mga mahihirap. At alam po ng Diyos na kayo din, merong paghihirap, pero ang isang taong naghihirap po na nagbigay, totoong nagmamahal. Maraming salamat po at nagkaroon ng ganitong MCGI Cares dito sa Ho Chi Minh City at sana po mapalagana pa natin. Kahit hindi po ako binyagan dito ay natutuwa po ako. Kaya maraming salamat po sa inyo. Lubos po akong nagpapasalamat, very grateful po talaga dahil mayroong mga bagay na ganito na nangyayari. Though tayo po ay malayo sa ating bansa, at least nakikita po yung unity dahil po dito po sa inyong binibigay na tulong para sa mga Pilipino po. At syempre po, sobrang pagpapasalamat po natin sa Diyos dahil nandyan po kayo, bawat isa po sa inyo na tumutulong po. Nakikita po namin, nararamdaman po namin sa inyo at nakaka-inspire po kayo na kayo po ay halimbawa ng mga taong nagsusumikap na makasunod sa kalooban ng Diyos sa daan ng pagmamahal. Kaya samantalang tayo'y may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti. Aba, pag yan ang sumasagana, yung paggawa ng mabuti at yung pag-ibig na may gawa, sabi, huwag tayo magsiibig sa salita o sa dila, kundi sa gawa at katotohanan. Dito ang wika ay makikilala nating tayo'y sa katotohanan at papapanatagin natin ang ating mga puso sa harapan niya. At dahil sa kapanatagan na yon, na ang sumasagana sa atin ay pag-ibig, hindi ang sumasagana sa atin ay katampalasanan, hindi lalamig ang pag-ibig na yan sa kapatiran. MCGI bears, MCGI shines, to God be the glory, pag-ibig! Bago tayo magtapos, iiwan namin sa inyo ang isang katwiran mula sa banal na kasulatan. Ano ba ang natatamo ng isang tao na hindi marunong maawa sa kapwa? Pakinggan natin ang kasagutan ayon sa Biblia. G's, pakinggan nyo. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon,
ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Ayon. Sa lahat gagawa tayo ng mabuti, lalo na sa kasambahay sa pananampalataya. Pag hindi tayo natutong maawa, alam nyo ang mangyayari sa hindi marunong maawa. Mateo 25:41-46. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan, na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Sapagkat ako'y nagutom, at hindi niyo ako pinakain. Ano ba ibig sabihin nung nagutom ako, hindi niyo ako pinakain? Hindi po nila kinaawaan. Kasi pag nakakita ka ng gutom, walang makakain. Pag umiral yung awa, papakainin mo eh. Pero pag tiniis mo walang pagkain yung gutom, ibig sabihin hindi ka naaawa. Tuloy mo yon. Ako'y naging isang taga-ibang bayan, at hindi ninyo ako pinatuloy. Hubad, at hindi ninyo ako pinaramtan. May sakit, at nasa bilangguan, at hindi ako dinalaw. Kung magkagayoy, sila na may magsisisagot, na magsisipagsabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom, o nauuhaw, o isang taga-ibang bayan, o hubad, o may sakit, o nasa bilangguan, at hindi ka namin pinaglingkuran? Kung magkagayoy, sila'y sasagutin niya, na sasabihin, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na yamang hindi ninyo ginawa sa maliliit na ito, ay hindi ninyo ginawa sa akin. Kita mo? Pag hindi ka naawa dun sa kapatid ng Panginoon, kay Kristo ka hindi naawa. Yon. Pasaapoy kayong walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Bakit? Ang dyablo at ang mga anghel niya walang awa sa tao yan eh. Ang gusto niya ng tao ipahamak at dalhin sa kapahamakan. Walang awa yung mga yan eh. Alam niyo yung awa, nag-uutos sa ating gumawa ng kabutihan sa kapwa, yung awa. Napakalaki ng nagagawa ng awa sa kapwa. At napakalaki ng nagagawa ng awa ng Diyos sa atin. Kung nais ninyong mapanood ang iba pang mga video kaugnay sa mga pagtalakay sa iba't ibang isyu ng buhay at pananampalataya, bisitahin lamang po ninyo ang MCGI channel sa YouTube para tayo ay matuto ng mga katwiran mula sa banal na kasulatan na magsisilbing gabay sa ating mga pamumuhay. Pansamantala, dito po muna nagtatapos ang ating programa. Kung loloobin ng Diyos, muli tayong magkikita-kita sa susunod na linggo para sa iba pang mga kwento ng pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. Sa awa at tulong ng Diyos ay magpapatuloy ang pag-abot ng MCGI sa mga nangangailangan. Dahil MCGI cares, the legacy continues. Works of faith, hope, and love for the glory of God. Salamat po sa Diyos. Sa puso'y maingat.